Good morning mga kaguro. In this video, papunta kami ngayon sa Pima County Public Health Department o yung parang health center sa atin sa Pinas. Meron kasing schedule appointment ang anak ko for his immunization. So to those of you who are planning to move here with their kids, make sure dala nyo yung baby book ng anak nyo. Kasi that is the major requirements of every schools dito to check kung ano ang kulang sa vaccination ng inyong anak. So unfortunately sa amin, nawala namin yung kanyang baby book. So kung ano na lang yung nakuha naming record sa hospitals, doon na lang kami mag-uumpisa. So we're on our way there. Medyo late na kami. Lampas na kami sa oras. Ayun, medyo marami ang may bibigay doon sa anak ko, gawa ng iilan na lang yung aming nakuhang record. Yan, naibaba na kami ng driver. So naghahanap kami ngayon kung saan lugar siya, since first time namin ng anak ko na nag-travel na kami dalawa. At yun, after a minutes of checking, nakarating na kami dito sa Therese Lee Health Center o yung public health department nila. At salamat sa Diyos, nabigyan siya ng 5 shots. At ngayon papunta naman kami sa isang restaurant, sa fast food, para na lang magmerienda yung anak namin. Doon sa kabilang side, doon yung Arby's. At tinry namin yan since wala naman sa Pilipinas niyan. So yan, as requested by my son, eto, pumasok na kami sa Arby's. Yan, dito sa mga fast food pala dito, lahat ng drinks ay free and unlimited. So ingat-ingat lang kasi pwede mag-shoot up ang ating mga blood sugar dahil lahat pwede nyong inumin. O yan, nag-enjoy naman yung anak ko. Tinry lang namin yung kanilang burgers and fries. And so far so good. Umaga ito, 10 o'clock. Kaka-open lang ng store. So kami dalawa lang yung nandyan. Yan, as you can see, wala kaming kasamang customers dyan. Kami dalawa lang ng anak ko. Dun sa kabilang side, ayan, nandyan yung Wendy's. But since they don't serve rice there, tinry na lang namin itong Arby's since ito yung bago sa aming panlasa. And so far, so good naman yung aming na-order. Yun nga lang, $16 yung aming nakain. So, wag lang tayo magko-convert into peso kasi malamang hindi kayo kakain at tsak magugutom tayo. Ang mga CR dito guys, parang Starbucks, lahat dinumero, lahat digital. So malinis ang kanilang restrooms dahil iniingatan nila ito, kaya ganoon na lang sila kahigpit pagdating sa paggamit. They made sure na mga dine-in customers lang ang nakakagamit nitong kanilang mga restrooms. Later. Yan, we're on our way home. Andiyan na yung aming Uber driver. She's a lady driver. Kaya papunta na kami pauwi. Naging maganda rin ang aming conversation with the driver, who is a Mexican descent. She was born in Mexico, pero raised na siya dito sa bansang Amerika. So well versed na siya dito sa lugar. And so far, ang biyahe namin ay mabilis. Nga pala guys, dito walang traffic, I would say, walang traffic dito. Mabilis ang biyahe. Nagkakaroon lang ng pag-yield o pag-stop pagka meron lang traffic light. Pero ang biyahe dito is mabilis, katulad ng buhay sa Amerika, fast-paced. So hindi mo mamimiss ang traffic sa Pilipinas. Yan. And it's also dito sa Amerika, maganda dito talaga, kayong mag-asawa parehong may hanap buhay. Kasi dito may enjoy mo lahat, all the pride of life. Kung yun ang pag-uusapan natin, including sa pagbili ng sasakyan, mas maganda yung tinatawag nilang credit score. Pwede ka na kumuha ng sasakyan anytime or anytime you wish.
Ganun siya kabilis, unlike sa Pinas maraming requisitos. Sa alagaan mo lang ang iyong credit score, huwag kang madidelay sa pagbayad sa inyong mga credit cards. At yun, makakakuha ka kahit sa bahay, makakapag-loan ka ng with ease, hindi ganun kabigat. So sa lahat na nagpaplano dito na mag-move in to the America, I would say maganda, no? Hindi kayo magsisisi. Talagang kailangan lang nating sipagan, ganap buhay. Dahil iba ang swelduhan dito. Siyempre, time is 50 plus. Kaya tsak naman na makaipon tayo or makakapagbayad tayo ng ating mga bayarin kung meron man tayo naiwan sa Pilipinas. Ay, malapit na kami sa amin. Nandiyan ako sa Pilipinas, nag-drive din ako ng Uber o yung tinatawag nating Grab for 2 years. So ayan, so alam ko yung galawan ng isang Uber driver. So maganda yung naging conversation namin ng aming pong driver. And hopefully soon, pag nakakuha na rin kami na sarili naming sasakyan, masubukan ko rin ang bumiyahe dito. Maka-augment lang sa amin pong kikitain. Makatulong din sa pang-araw-araw na gastusin sa mga bayarin dito sa bansang Amerika. At kung mapapansin nyo sa labas, hindi ganong karami ang mga puno, no? It's more on cactus kasi considered siya as desert. Pero sa mga oras na ito, winter. Kaya kahit ganyan ang nakikita natin, maluwag, kakaunti ang halaman, malamig, no, sa labas. Mas malamig pa kaysa sa Baguio City na siyang pinakamalamig sa atin sa Pilipinas. Yan, malapit na kami bumaba. Papauwi na kami ng bahay. At sunod na aking aaralin ay yung kanilang currency. Kasi hindi pa ako aware or familiar sa pagbibilang kanilang mga coins. So, to those of you who can watch our videos, sana, no, pakitulungan kami. Pakitulungan po ako, just comment kung paano ma-recognize o mas mapadaling matutunan ang pagbibilang ng barya. So, that's about it for me for today's video. Salamat po sa Diyos, kami po ay nakarating na ligtas sa aming puntahanan, and see you our next vlog.